Glory be to His name. Purihin ang pangalan ng ating buhay na Diyos. Amen. Glory. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. We greet you all once again in the name of the Lord Jesus. Amen. Tayo ay masaya at masigasig na naglilingkod sa Panginoon. Amen. We're looking for Christ's blessed appearing. Yan po ang ating paksa sa umagang ito. Tayo ay naghihintay sa malapit ng pagpapakita ng Panginoon. Amen. Sa pag-agaw. Kaya magpatuloy tayo mga kapatid. We must continue. Amen. Never going back to the world. Dahil sabi ng Panginoon, Amen, tayo ay lumakad doon sa makipot na daan. Ika nga, Amen, dahil doon naroroon ang buhay na walang hanggan. So God bless you at muli ko kayong binabati ngayon sa umagang ito sa pangalan ni Lord. Amen. Patuloy tayo mga kapatid na nagsusumigasig. We must, sabi nga ng Bible, work out our own salvation with fear and trembling. May takot at may panginginig na magampanan natin ang paglilingkod sa Kanya. Amen. Na walang, Amen, pag-aalinlangan. Amen. Walang kapaguran. Amen. At wala nang atrasan pa. Amen. So God bless you. At muli sa umagang ito, Amen, we will move on now to the most important part of the service, the preaching and hearing of the Word. Amen. So habang tayo nakatayo mga kapatid, Amen, we will be reading from one scripture. Praise God in, praise the Lord, Titus chapter 2, verses 13 to 14. Dito po natin hinango ang ating pong paksa, looking for that blessed hope. Tayo ay naghihintay, naghahanap sa mapagpalang pag-asa and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Hindi po dalawa yan. Our great God and our Savior. Share rin yun, mga kapatid. We're looking for His glorious appearing. What is a glorious appearing? Isang maluwalhati na pagpapakita. Isang pagsalubong natin sa Kanya sa malapit ng panahon. Who gave Himself for us, na Kanyang ibinigay ang Kanyang sarili para sa atin, that He might redeem us from all iniquity, upang tayo'y Kanyang tubusin mula sa lahat ng kalikuan, and purify unto Himself, para sa Kanyang sarili, Kanyang, Amen, malinis, Amen, ang isang uri o ang mga tao na kakaiba, a peculiar people, zealous. Amen. Sila'y masigasig saan sa mabubuting gawa. Zealous of good works. So yesterday, we were invited to an anniversary, second year anniversary sa Navotas Church, under po sa pangunguna ni Pastor Anselmo Gaspar. And we were so blessed. Amen. Though bago pa ang mga kapatiran doon, nagpapasimula pa lamang, subalit nandoon ang kanilang kasiglahan, ang kanilang, kumbaga, excitement na makarinig ng salita, na matuto pa kung paano, Amen, lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. And so, we were blessed, and praise God, I believe na ang mga tao din doon ay napagpala sa gawain na yon. Amen. We had Brother Tosh as our emceeing song leader, and Brother Jim also, Jubilee, were there. Brother Israel, amen. Sister Sarah Jane, kasama rin. And sino pa ba? Princess and Sister Odette. Ayan. So, sama-sama po kami na, amen, dumalo at nakigalak sa anniversary na yon. So, sa umagang ito, muli tayo magpapatuloy. At alam natin na ang paglilingkod sa Panginoon, ito ay hindi madali. Amen. Sa lahat ng ating mga gagawin, meron tayong kaaway, ang dyablo, upang hadlangan tayo. Dahil ayaw niya na tayo makakilala sa Panginoon, gusto niya sa sanlibutan lang tayo. See, the devil came to steal, to destroy, and to kill, sabi ng Bible. But Jesus has come to give us life abundantly. Ang Panginoon ang naparito para bigyan tayo ng masaganang buhay sa piling niya. Amen. Unang-una sa lahat, amen, sabi rito, siya ay dumating para tayo tubusin sa lahat ng ating kasalanan. Siya ay dumating para tayo ay sakdalin para sa Kanyang kaharian. Amen. At tayo ay, ika nga, ay bigyan ng pag-asa. Amen. That blessed hope
for His appearing. Na malapit na siyang magbalik. We are now in the last days at wala na tayong ibang maasahan pa. Ang mundo, alam natin, ito ay malulugmok na. Alam natin ang mundo ay dadaan ng tribulation period. Subalit ang mga anak ng Diyos, they are preparing for His coming. Amen. This is the most glorious age, sabi ng mensahero, for the believer, for we will see Jesus eye to eye, face to face. Amen. And are you ready? The question is, tayo ba ay handa na? O tayo ba ay natutulog pa? Tayo ba ay meron pang spiritual amnesia? Ang mahalaga mga kapatid, tayo ay meron ng tinatawag na transformation. Amen. Sabi ng Biblia, tayo ay, praise God, ihandog natin ang ating katawan bilang hain, kabanal-banal at sabi roon, katanggap-tanggap sa Kanya. And sabi roon, amen, renew your mind. Amen. Magkaroon tayo ng pagbabago ng kaisipan. So let's move on to Philippians 3:20. Sabi po rito, amen, ang ating mga pangungusap ay makalangit. For our conversation is in heaven, from whence also we look. So are you looking for Jesus Christ in our age? Yan ang napaka-importanting, amen, paghahanda mga kapatid. Because we know that Jesus will come like a thief in the night. Sa oras na hindi inaasahan ng mundo, darating siya, mga kapatid. Nangako siya na magbabalik at tayo kukunin, dadalhin sa kanyang kaharian. Amen? At ang mahalaga ay handa ka ba o ikaw ba ay handa ng iyong sarili upang maging karapat-dapat sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi po rito, whence also we look. Pag sinabing we, mga Kristiyano yan, we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Anong gagawin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik? Who shall change our vile body? Napapalitan ng ating mga makalupang katawan, that it may be fashioned like unto His glorious body. Tatanggap tayo ng isang katawan na hindi nasisira, isang katawan na hindi na mamamatay, katawan na hindi na magkakasakit, isang katawan, amen, na doon sa piling ng Diyos, mananahan lahat po tayo. Amen. Jesus will set up His kingdom on this earth. Nung siya ay dumating, sabi niya sa mga tao, my kingdom is not of this world. It is from above. At ang sabi niya, kung kayo'y mga believer, amen, sa tahanan ng aking Ama ay maraming mansyon at ipaghahanda ko kayo at ako ay babalik upang kayo ay kunin. Amen? Tayo ay kukunin ng Panginoon. So, don't spend much of your time upon worldly things. Amen. Sabi ng Bible, lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Malapit na ang ating katubusan. Amen. Physically speaking, because inside of us, there is a soul that has already been redeemed by God. Tinubos na ang ating kaluluwa doon sa krus ng Kalbaryo. Subalit ang ating katawan, amen, madalas ito ang ating, amen, problema, ito ang ating kaawa, yung ating carnal flesh, di ba? Sabi ng Bible, amen, kailangan itong supilin, amen, ang pita ng laman, pita ng mata at ang kayabangan, the pride of life, amen, kailangan mawala sa atin, maging humble tayong lahat. Amen. Para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. So, we will be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. So, ang pinakalayunin ng Diyos, kung bakit siya dumating sa lupa, ay para abutin tayo na nahiwalay because of sin. Amen. We all came, or we were all born sinners, sabi ng Bible. Amen. For all have sinned and fell short of the kingdom of God. So kaya ang Panginoon, sabi rito ng mensahero ng panahon, meron siyang tatlong pagdating o pagbabalik. Amen. Praise God. Sabi rito, the coming of Jesus is 3 times. Hindi lang pala isa, mga kapatid. 3 times Jesus will come. 3 times. 3 is a perfect number. Amen? 3 is Father, Son, Holy Ghost. 3 is water, blood, and spirit. So makikita natin mga kapatid, body, soul, and spirit. Now, sabi niya rito, Jesus comes the first time to redeem His bride.
Unang dumating ang Panginoon para tubusin ang kanyang nobya. See? Yan ang layunin niya. See, wala nang iba pa kundi una, tubusin tayo sa ating kasalanan. Hindi ka ba nagpapasalamat na ang Panginoon dumating in flesh? Amen. To give His life for you at the cross of Calvary to pay the price of sin. Amen. Para tayo tubusin. Pangalawa, sabi niya, He comes the next time we are caught up in the air to meet Him in the air. Ang pangalawa niyang pagbabalik ay tayo ay sasalubong sa Kanya doon sa alapaap. Amen. We caught up with Him. He comes to receive the bride. Darating muli siya para tanggapin ang kanyang nobya, ang kanyang word bride. So may nobya ang ating Panginoon. At ang tanong, ikaw ba'y bahagi ng kanyang nobya? Amen. How can you be part of the bride? You must be a word bride. Sabi ng prophet, your fasting, your prayer, your repentances, amen, it will not gain you anything on that day. It will only be given to the word bride to sit with Christ on His throne. Ayan. Kaya mga kapatid, binabasa natin, ang pangatlong pagbabalik, the next time He comes as King and Queen, the bride coming back on the earth to reign, para maghari na sa lupa. Maghahari tayo, we shall be priests and kings with Christ, sabi ng Bible. Amen. And we will rule this earth with a rod of iron. Three comings. So I would like to speak about these three comings para makita nyo kung paano kami minahal ng Panginoon. Hindi tayo pinabayaan nung mahiwalay si Eva at si Adan, ang unang mga tao. Amen. God provided a lamb. Amen. Naalala nyo si Eva at si Adan, they put on fig trees, or fig leaves rather, on their bodies to cover their nakedness, but it can never take away their shame, their sin. So nung ginawa ni Lord, nagkatay siya ng isang tupa at yung balat nito na punong-puno ng dugo, ibinalot niya sa dalawang ito. Amen. Upang, amen, may atonement pa rin. It's a symbol of the Lamb of God, which is Jesus Christ Himself, coming down, amen, to save us and to pay the price at Calvary. So, kaya mga kapatid, amen, unang dumating ang Panginoon. So, let's look at this very significant comings, three comings of the Lord, because we're looking for His appearing. Una, dumating siya at maraming tao, they did not believe. Amen. So, the first coming of Jesus Christ was as a child. Amen. As a son given unto us in Isaiah 9:6, there's a prophecy na ang Panginoon ay darating sa pamamagitan ng isang katawang makatao. For unto us a child is born, and a son is given, and the government, future, shall be upon His shoulder. Ang pamamahala ay mapupunta sa kanyang balikat, and His name, ang kanyang pangalan ay tatawaging Wonderful, kamangha-mangha. Counselor, tagapayo, the mighty God, amen. Amen, makapangyarihang Diyos, the everlasting Father, amen, ang walang hanggang Ama, and the Prince of Peace. Amen. Yun ang mga katangian niya, mga kapatid. At bawat katangian niya ay mayroon po itong pinapahiwatig sa atin. Amen. He is the mighty God becoming flesh. So sabi rito, sa Matthew 1:18, dumating siya sa pamamagitan ng sinapupunan ng isang berhen. The first coming, amen, in Matthew chapter 1, verse 18, now the birth of Jesus was on this wise, when as His mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Siya ay nagdadalang tao mula sa banal na Espiritu. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Do you know the meaning of Jesus? Jehovah Savior. For he shall save his people from their sins. Amen. So ang Panginoon, nagkatawang tao upang bayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Because it takes blood
to remit sin. For without the shedding of blood, there is no remission of sin. Praise God. Amen. Dinalaw pa nga siya ng 3 haring mago. Sabi ng Biblia sa Matthew 2:11. When Jesus was born in Bethlehem, amen, there came wise men, amen, from the east to Jerusalem. At ang sabi nila, nasaan ang hari ng mga Hudyo? Where is that? Is born King of the Jews, for we have seen His star. Meron pong liwanag mula sa langit. Heaven was signifying that there's going to happen. Something is going to happen on earth. Amen. Something great, something, amen, wonderful for the salvation of man. Sabi nila, for we have seen His star in the east and are come to worship Him. Baby pa lang, amen, sinamba na nila mga kapatid. See? So kaya hindi tayo naniniwala na si Jesus ay tao lang na hindi pwedeng sambahin. Sinamba siya mga kapatid in the Bible. And when they come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worship Him. And when they had opened their treasures, mayroon po silang mga kaloob o hain para sa Panginoon. Baby pa lang ang ating Panginoon, they presented unto Him gifts, signifying the future events in the life of Jesus. Una, gold. Pangalawa, frankincense. Pangatlo, myrrh. What is gold? It signifies kingship. It signifies, amen, deity. See, and that is our Lord, amen, mga kapatid. See, siya ay maghahari. And sabi ng Biblia, paghaharian niya isang city of gold. Amen. Maging ang kalsada doon ay purong ginto. Amen. And frankincense, alam natin ang frankincense, ito yung masamyong amoy na inahandog ng mga pari upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Yan ang buhay ng Panginoon, mga kapatid. He is the high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. At pangatlo, yung myrrh o myrrh na mapait na, amen, na substance mula sa halaman, na ibig sabihin, magiging mapait ang buhay ng batang ito. Amen. Siya ay ipo-persecute, iko-condemn. See, he will be crucified, he will be rejected, amen, and he will suffer, amen, for the sins of mankind. So doon pa lang sa 3 regalo na yon, nakita na natin kung ano ang magiging, amen, future ministry ng ating Panginoon. Sabi ni Brother Branham dito sa The Bridge, kinakailangang magkatawang tao ang Panginoon. Why? The law required a kinsman redeemer to redeem a lost substance. Tayo yung nahiwalay sa Diyos, tao. So, grace met this requirement in the person of Jesus Christ. Ang biyaya raw ay nakarating sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. A kinsman must be born of the human race. Hindi tayo pwedeng mailigtas, sa dugo ng hayop through the blood of the animal because the animal don't have a soul. Amen? So God require a kinsman. Kinsman means kamag-anak natin. Tao din, mga kapatid, pero Diyos na nagkatawang tao. Because there's only one Savior. Amen? Praise God. At that's God Himself. Walang dalawang Savior sa Bible. Jesus is not another Savior. He is God manifested in flesh. Amen? Siya ang Diyos na nagkatawang tao dahil Diyos lang ang pwedeng tumubo sa atin. Subalit, kinakailangan magbuhos ng dugo. Sabi niya rito, thank you, Brother Robert. Sabi niya rito, He must be a human. Praise the Lord. He couldn't take an angel. Kahit anghel, hindi tayo kayang iligtas. He had to have a man because we're not kin to the angel. So, kaya ang Panginoon, mga kapatid, siya ay nagkatawang tao. Praise God. Pero nung sinabi ni Felipe, when Philip said, show us the Father, and it will suffice us. Sabi ni Lord, kay tagal mo na akong kasama, Felipe. How long have I been with you, Philip? And you haven't recognized me. He that hath seen me, hath seen the Father. For I and the Father are one. Not two, one, mga kapatid. Hallelujah. So, sino nagligtas sa atin? Ang Panginoon mismo. God Himself
save you. God Himself died for you. See, napakahalaga mo para sa Diyos. Kaya siya, pinadala niya ang bugtong niyang anak upang sino mang manampalataya sa Kanya ay mapatawad, sabi roon, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Glory to God. So, kaya makikita natin mga kapatid, na yan po ang ginawa ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, Galatians 1:3, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being a curse for us. So yung na-curse ang ating Panginoon. See, sabi sa Romans 5:8-9, God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So the first coming of Jesus Christ was to die for us, mga kapatid. Dahil ang batas ng Diyos sa kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Amen. But the gift of eternal life is through our Lord Jesus Christ, His Son. Praise God. Amen. Purihin ang Panginoon. Much more than being now justified by His blood. So justified na tayo. Justified means as though you never sinned in the first place. Because Jesus took your sins away. Dinala ni Lord yung kasalanan natin. Siyang naghirap, siyang nagtiis, siyang pinarusahan para tayo maligtas. Oh, what a love, mga kapatid. Amen. Amen. The greatest love of all is the love of God for you. Hindi tayo naniniwala sa kanta na the greatest love of all is to love yourself. Mali po yun. Amen. Si selfish love yun. But the greatest love, amen, is God sending His own Son to die for you and me. To save us, to take our place, to be a substitute. Hallelujah. Amen. Much more now than being justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Tayo ligtas na mula sa kapahamakan, sa pamamagitan niya. Amen. Let's read some more. So rito sa first coming ng ating Panginoon, sabi ng Hebrews 10, but this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down on the right hand of God. Alam nyo, ang right hand of God, kuwan lang yan, symbolical. Ang right hand means power and authority. So He's sitting now with the power and authority of God. And by one offering, He had perfected. See, sinakdal na tayo. Forever, them that are sanctified. Ano po bang sanctified? Yung mga nilinis ng dugo ng Panginoon. Sanctified means cleansing and setting aside for service. Nung tayo ay nagsisi, amen, sabi ng Bible, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. For the remission of sins, you are sanctified by the blood, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Tayo na ngayon ay perfected forever in the eyes of God. You are perfect because He's not looking at you and me. He's looking at His Son, Jesus. Kapag na kay Kristo ka, when you are in Christ, there is therefore now no condemnation. Romans 8:1, to them that are in Christ Jesus. So para tayo makasama sa pag-agaw, kailangan na kay Kristo ka muna. Kailangan lumakad ka sa makipot na daan. Kailangan tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas at paglingkuran mo siya habang nabubuhay. Amen. Praise God. Magbasa pa tayo. Praise God. Dito sa Revelations 1:5, tingnan nyo. And from Jesus Christ, who is the faithful witness. Siya ang, sabi dito, karampatan o faithful, praise God, matapat na testigo o saksi, and the first begotten of the dead, siyang unang nabuhay mula sa mga patay, and the prince of the kings of the earth, unto Him that loved us and washed us from our sins in His own blood. So there's no salvation outside of Jesus Christ. You cannot be saved by your own righteousness, by your own ability, by your own whatever, ano man ang meron ka, abilidad, di mo kayang iligtas ang sarili mo. Amen. Jesus, sabi ng Bible, is the way, the truth, and the life. No man can come back to God except by Him.
So, kinakailangan natin tanggapin ang Panginoon sa ating buhay. Hindi lamang relihiyon, mga kapatid. Maraming tao, relihiyoso, pero walang Kristo sa puso. Amen. They have a form of godliness, but denying the power of transformation. Hindi nagbabago. Nasa bisyo pa rin. Nasa sanlibutan pa rin. So, ang na kay Kristo, binago na, you are a new creation in Christ. Amen. All things have passed away. Behold, all things have become new. Binago ka na. Bago na ang gusto mo. Hindi na yung dati. Amen. Hindi na ang sanlibutan. Amen. We died to the world. Amen. And now, we are alive in Christ Jesus. Amen. Sa Panginoon tayo nagbubunyi, nagsasaya. Dito tayo, mga kapatid. Hallelujah. Nagkakaroon ng kagalakan sa pagtitipon, sa pagpupuri, at sa pagsamba sa ating buhay na Diyos. You have found a great jewel. Amen. Na-preach kahapon yung jewel na yon. Amen. We sold everything to find that great pearl, great price of pearl, yung perlas, mga kapatid. Amen. Na nasa Panginoon. Amen. Yun ang ating ngayon natanggap sa ating puso. So, kaya praise God, mga kapatid, the first coming is, praise God, Jesus taking our sins upon Himself. Yung mga bagay na hindi natin masunod sa Biblia, siya na ang sumunod para sa atin. Sabi ng Bible, di ba? Thou shall not commit adultery. Thou shall not kill. Thou shall not steal. Amen. Thou shall not covet thy neighbor's goods. See, maraming pumalya sa bagay na yan. David committed adultery. Moses killed an Egyptian. You know, praise God. Subalit si Lord na ang umako ng parusa. Sabi ng Bible, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. And the chastisement, yung pagpalo, yung parusa, the chastisement of our peace was upon Him para tayo maging payapa, napunta sa Kanya. At sa latay ni Jesus, by His stripes, you are healed. Sa latay niya, pinagaling ka na, pinatawad ka na, niligtas ka na ng Panginoon. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na kay Kristo tayo. Amen. For me to live is Christ, and to die is gain. Sabi ni Pablo, di ba? See, mamatay man tayo, alam natin, promotion yun. You will go to a place where Jesus had prepared for you. So, kaya mga kapatid, magpatuloy lang tayo. Huwag tayo manghinawa. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ito pabigat. Amen. Ito ay kagalakan. It's a love that serves Christ. It's not a duty. Amen. Hallelujah. God wants you to volunteer yourself na kahit ayaw na ng iba, pero nagpapatuloy ka. Bakit? Individual ang salvation. Individual ang katawagan. Individual ang pananagutan sa Panginoon. Hindi ka mananagot sa ginawa ng kapatid mo, see? Ikaw mananagot sa Panginoon. Kaya tayo ay individual, mga kapatid, na naglilingkod. Umayaw man yung iba, manghina man yung iba, sabi ng Bible, magpakatatag ka. Fight a good fight of faith. Amen. Amen. Panindigan mo. Amen. Be strong in the Lord. Diba? Yan ang sabi ng Bible, hindi pwedeng pahapay-hapay sa paglilingkod. Amen. Praise God. Kaya tingnan natin dito, mga kapatid, ang Panginoon dumating na may kasamang healing ministry. First full, sabi ng prophet, tatlong ginawa ni Lord, first full, second full, and third full sa kanyang ministry. First full, healing, amen, and miracles. Gumawa siya ng mga himala, gumaling ang bulag na si Bartimaeus, nabuhay si Lazaro. All the miracles has been shown by Jesus to prove na siya nga ang Diyos na nagkatawang tao. Amen. Kaya mo bang mapakain ng 5,000 sa loob ng sa 2 isda at 5 tinapay? See, no man can do that. It was God multiplying, amen, the creation by His power. So, kaya sabi rito, Jesus went about all Galilee teaching. Nagturo ang ating Panginoon.
Amen. In their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of diseases and all manner of sickness and all manner of disease among the people. So, yan ang ministry ng ating Panginoon. And I believe the same ministry has been given to us, mga kapatid. Dahil sabi niya, the works that I do, you shall do also. These signs shall follow them that believe in my name. You shall cast out devil. In my name, you shall lay hands on the sick and they shall recover. Nasa atin pa rin yung first full ministry ng Panginoon. See, the second full ministry was vision and prophecy. See, he could expose people's lives. Sabi niya, kayo ng mga Pariseo, ang gaganda ng tingnan ng mga pananamit nyo. Para kayo mga tawag dito, nicho na puno ng kalansay at mga bungo ng tao. See, he discerned the Samaritan woman. She had already 5 husbands, and the 6th one is not hers. See, he could discern. See, Nathanael, before Philip calling him, that he was an Israelite with no guile. So lahat ng yon, mga kapatid, visions of the future, prinis ng Panginoon sa atin yon. Basahin nyo Matthew 24, Luke 21, nandun lahat. Amen. Hindi ka na dapat pa maging ignorante sa mga mangyayari. Alam ng isang Kristiyano na malapit na ang kanyang pagbabalik. We see signs around us, earthquakes, diverse places. Sabi niya, darating siya pag nakita niyo ng mga tanda na ito. Magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Magkakaroon ng mga lindol. Amen. At magkakaroon ng mga sakit, mga salot, mga pestilences. See, we are now here. Malapit na tayo sa second coming of the Lord. See? Praise the Lord. Now, praise God. Then, he had an anointing ministry. Ito yung third pull, mga kapatid. See, ang third pull, it's revealing of the Word, anointing our eyes that we can understand the deep mysteries of the Bible. Itinago niya yon sa mata ng pantas at matatalino, pero ibinigay niya sa mga, amen, sa mga mapagpakumbaba na kagaya ninyo na tumanggap sa mensahe sa huling kapanahunan. See, anointing ministry, meaning we can see what is between the lines of His Word. We can read between the lines. We can see the deeper mysteries of the Bible. Amen. At dito, makikita nyo, sabi niya rito, tanggapin nyo ang Espiritu Santo. Jesus said unto them, John 20, peace be unto you. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Hindi kaguluhan, mga kapatid. Maraming nagugulumihanan ngayon. Subalit, ang sabi ng Panginoon, kapayapaan ay sumainyo. Payapa ang isang Kristiyano dahil mayroon siyang Diyos na pinagkakatiwalaan. Hindi tayo nababagabag. Amen. Trust in the Lord. Binasa kanina. Amen. And acknowledge Him in all your ways. Amen. So hindi tayo nababagabag, may peace tayo. Ano man mangyari sa mundo, magkagulo man sila. Amen. Pero ang kapayapaan ni Kristo nasa bawat Kristiyano. You don't worry about your future. Amen. Amen. Because the future, nasa kamay ng Diyos. Amen. We know who holds the future. And nangako siya na hindi kanya pababayaan, iiwanan hanggang sa dulo ng kapanahonan. He will never forsake you nor leave you until the end of the world. Amen. At hindi lang yun. Sabi niya rito, amen, I will come to you. See, sabi niya rito, as my Father had sent me, even so I send you. So He's relying on you today to continue with the ministry that He has started. And when He has said this, He breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. When the Holy Ghost is come upon you, you shall receive power. That's the third full ministry. The power of the Holy Ghost in our lives. The power of revelation. Amen. Kaya mga kapatid, napakaganda ng ginawa ni Lord sa atin. Magbasa lang tayo ng Biblia. Huwag lang puro Facebook, puro Instagram and all those things. See, basahin natin ang Biblia. Sabi ni Lord, amen. Sabi niya, sabi niya, if you want eternal life, amen, search the Scriptures. For in them
They testify of who I am. Amen. So, kaya mga kapatid, praise God, naghanda pa siya bago siya umalis sa kanyang first coming, naghanda siya ng lugar para sa atin. If you're a believer, sabi niya rito, John 14:1, let not your heart be troubled. Huwag kayong magulumihanan. If you believe in God, believe also in me. Naniwala kayo sa Diyos, maniwala rin kayo sa akin. Bakit? Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Nabulagan lang yung iba. Sabi nilang mga Hudyo, meron bang anak ang Diyos? Isa lang ang Diyos namin. How can God have a son? See, they were blinded. Amen. From Jesus of who He is. But we are, amen, enlightened. We are, amen, we have been open, our eyes have been open on who Jesus is. Kilala natin ang Panginoon. Sabi niya rito, huwag kayong magulumihanan. If you believe in God, believe also in me. In my Father's kingdom. Sa Greek, ginamit lang nila yung house. Pero sa Hebrew, I believe, in my Father's kingdom are many mansions. Maraming mansyon doon. Sinong gusto ng mansyon na galing sa Panginoon? Wala ka mang titulo dito sa mundong ito. Wala ka mang, amen, sariling tahanan. Amen. Pero sabi roon, meron tayong tahanan na hindi nasisira sa langit. Amen. Hallelujah. We have a mansion. Sabi ni Jesus, if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So bago siya magbalik sa kanyang second coming, naghanda na siya ng lugar doon sa kanyang kaharian, sa kanyang palasyo na pupuntahan natin. Isasama niya tayo roon. Hallelujah. At doon tayo mananatili for 3.5 years while tribulation is taking place in this world. Sabi niya, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Amen. That's the glorious appearing of Jesus Christ the second time. See, hindi lang I will come again. I will receive you unto myself. Dadalhin kita, aakayin kita patungo mo sa aking sarili, that where I am, upang saan man ako naroon, ay gusto ko nandoon din kayo. Amen. Hallelujah. Where I am, there you may be also. Ganon ang pag-ibig ni Lord sa atin, mga kapatid. We are just temporary passing by this world. We are not worldly, we are heavenly bound creatures. Our citizenship is not on this earth, it's in heaven. Tagalangit tayo, mga kapatid, di nyo ba alam? Sabi ni Jesus, I came from God, I go back to God. And you are part of God. You are flesh of His flesh and bone of His bone. Bahagi tayo ni Kristo. Kaya kung ano siya, ikaw ganun din. You can feel, amen, the pulsation of the heart of Jesus in your life. Amen. You can feel His anointing. You can believe His word. You can walk, amen, in His righteousness. So, tayo na ang mata ni Jesus. Tayo na ang kamay niya ngayon. Amen. You have become the temple of the Holy Spirit. Amen. Yan po ang kanyang ginawa. Bago siya umalis, amen, tayo ay, praise God, pinuspos muna ng banal na Espiritu Santo. Now, when Jesus went up in heaven, sabi niya, it is expedient that I go away. Diba? Praise God. Dito sa John 14:18, 20. Okay. Nung umalis ang Panginoon physically, He went up to heaven. Amen. Alam nyo, He died and He resurrected again. Spent 40 days and 40 nights with the apostles. At ang sabi niya, amen, tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Hanggang kayo ay mapuspos ng Espiritu. Amen. Dahil sabi niya, aalis ako, amen, at ipapadala ko ang aking Espiritu. The Spirit of Christ Himself, the Comforter. Christ in you, the hope of glory. Pag tinanggap niyo ang Espiritu Santo, dumating na si Jesus sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu. In spirit form. So, ang second coming, dumating yan, mga kapatid, in spirit form as a son of kumbaga, son of God. The first coming was son of man, prophet,
prophetic ministry. Ang second coming, mag-start siya sa Day of Pentecost. Amen. Bumaba siya, that pillar of fire, Jesus came down, and naghati-hati ang apoy na yon at nanahan sa bawat believers, mga kapatid. At ngayon, sabi niya, bago siya umalis, I will not leave you comfortless. I, personal pronoun, will come to you. Babalik ako sa inyo. Hindi ako makikilala ng mundo, pero makikilala niyo ako. Yet a little while, the world seeth me no more. But you see me. Hallelujah. Makikita niyo ako, makikilala niyo ako. Because why? Because I live, ye shall live also. And at that day, sa araw na yon, ye shall know that I am in my Father, sitting on the throne of His Father, physically, and ye in me, and I in you. Mananahan siya sa inyo sa kanyang pangalawang pagbabalik in our soul, but, amen, mayroon pa rin siyang corporal coming. Babalik pa rin yung kanyang katawan para salubungin tayo sa alapaap. But it starts with being baptized by the Holy Spirit. Kasi without the Spirit of Christ, you are none of His. Kapag wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka Kanya. Amen. Kailangan matanggap mo ang Kanyang Espiritu. Kaya nga, sabi ng Biblia, amen, you shall receive the gift of the Holy Spirit. Grieve not the Holy Spirit whereby you are sealed until the day of your redemption. Kailangan matanggap mo. Paano kung pastor matatanggap ang Espiritu Santo? Believe His Word. Naalala nyo sino ba itong Gentile na pinuntahan ni Pedro? Amen. Na siya ay, hindi pa nga siya na babaptize, tumanggap na. Si Cornelius. Si Cornelius, mga kapatid. Nagpipreach pa lang si Pedro, na-baptize na siya ng Holy Spirit. Kaya sabi ni Pedro, yamang, nabautismo na kayo ng Espiritu Santo. Amen. Kailangan din kayo mabautismohan pa rin sa tubig. Praise the Lord. Kaya dalawa ang bautismo sa tubig, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yan ang sabi ni Jesus. Kaya mga kapatid, praise God. Amen. Jesus is calling now His bride out of the 7 church ages. Kaya tayo rito mayroong 7 candlesticks. Ito yung nakita ni John sa Revelation chapter 1, mga kapatid. Hallelujah. 7 kapanahonan ng iglesia na bawat panahon may mga bride si Kristo. Amen. Tayo ay nasa dulo na. We're in the Laodicean church age. Right? Amen. At bawat kapanahunan may mensahero siyang pinadala. May anghel siyang gagamitin bago siya bumalik. Amen. Mayroon muna siyang mensahe para sa atin. See? Sabi ni John, I was in the Spirit. Book of Revelation. Si John, alam natin, tinapon siya sa isla ng Patmos. Dahil si John gustong sunugin ng mga Romano. Pero, amen, nag-prepare sila ng isang kawa ng mantika. Grease oil. Nilublob doon si John, the beloved. Hindi man lang siya nagalusan o natunaw ang kanyang skin. See? Kaya akala nila kay John ay witch. Sabi nila, ikaw ay isang, maaaring ikaw ay isang aswang. Kaya pinatapon siya sa isla ng Patmos. Exile, kagaya ni Jose Rizal. In-exile siya. Pero doon pala siya katatagpuin ni Lord para isulat niya ang book of Revelation, which is the book of Jesus Christ. Akala ng iba, book of John ito. Pero ang sabi ng Biblia, it is the revelation of Jesus Christ to John. So, ang book of Revelation, book ito ni Jesus Christ. Ito ang libro ng Panginoon na isinulat niya sa pamamagitan ng iskriba na si Juan. Amen. Kaya sabi niya, I was in the Spirit on the Lord's day. And I heard behind me a great voice. Narinig ko isang dakilang tinig as of a trumpet saying, I am Alpha and Omega. Sino yon? Sino ba ang Alpha and Omega? Si Jesus Christ. The first and the last. What you see, so yung makikita ni John sa pangitain na yon, isulat mo. Sabi rito, write in a book.
and send it unto the 7 churches which are in Asia. So ito na yung book nito, yung book of Revelation. Unto Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. So ang second coming of the Lord, may proseso, mga kapatid. Hindi ka agad babalik siya. Kailangan muna niyang tawagin yung bawat miyembro ng kanyang katawan sa 7 Gentile church ages. Pentecost, amen, when Pentecost came, it was 20 years, AD 33. Yung Pentecost, bumuhos ang Espiritu Santo sa Hudyo, sa Griego, sa lahat, mga kapatid. Amen. Subalit, after 20 years, pinadala ni Lord si Apostle Paul. Amen. Saan? Sa Ephesus. Sa Greek, sa Thessalonians. These are Greek places or mga lugar na sabi ni Pablo, yamang hindi nyo tinanggap si Kristo, ipapagpag ko ng aking paa. At ako ay, I will turn to the Gentiles. Tayo mga Gentiles, tayo mga kapatid. Binulagan ni Lord ang mga Hudyo para tayo maabot ng mensahe ni Kristo. Amen. The Bible said that Gentiles were pagans. 3 uri ang tao sa mundo. Jew, Gentile, and Samaritans. Itong Samaritans, mixture ito ng Hudyo at Gentile. See? At si Jesus, pumunta na siya sa Israel, pinuntahan na niyang mga Hudyo, pinuntahan niya yung mga Samaritan, pero hindi siya pumunta sa Gentile. Kasi mayroon siyang mga ipadadalang mensahero sa mga hintil. Amen? Do you believe that? Okay, tuloy natin ang quotation. Sabi rito ni John, at nakita ko, and I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks. Nakita niya ang 7 gintong kandilyero. And in the midst of the candlestick, sa kalagitnaan ng 7 kandilyero, naglalakad si Lord Jesus Christ. One like unto the Son of Man. So He is in control. Jesus, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a girdle. Inexplain ni Lord sa kanya kung anong meaning ng 7 kandilyero, at meron pang 7 bituin. Sabi niya rito, sa next verse, Revelation 1:16, and He had in His right hand 7 stars. Sa kanyang kanang kamay, may 7 bituin. O, hindi ba kayo excited, mga kapatid? Nang 7 bituin na ito, pinadala ni Lord. Amen. Sa kanyang iglesia. Amen. Ito ang sabi niya sa verse 20, the 7 stars are angels. Ang 7 bituin ay mga anghel or messenger of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. So, ang Gentile generation, may 7 iglesia po, mga kapatid. Tayo ay nasa huling panahon na. Tayo ngayon ay nasa Laodicea. It is a lukewarm age. Isang panahon na maligamgam, na nagmamalaki. Sabi ng Laodicea, I am rich and have need of nothing. Diba? Sabi ni Lord, subalit hindi mo nakikita na ikaw ay, sabi roon, ikaw ay mahirap, maralita, hubad, at bulag. Subalit hindi mo alam. See, maraming tao ngayon nabulaga na sa material things. Amen, nakalimutan ng maglingkod sa Panginoon. Amen, nagmamayabang kami mayaman, di na namin kailangan maglingkod sa Diyos. See, that's our age. Subalit, isa-isahin natin. So, alam natin, ang 7 bituin ay 7 mensahero. Ito yung 7 espiritu ng Panginoon. Doon sa Revelation chapter 5, amen, pinadala sa lupa. At alam natin, amen, the prophet told us na ang 7 mensahero na ito ay si Pablo para sa mga taga-Episo. Si Irenaeus para sa mga taga-Smyrna. You can see that these are church ages. Ang Episo nag-umpisa AD 53, 20 years after Pentecost, hanggang AD 170. Sumunod ang Smyrna, which is Irenaeus ang naging mensahero. And then sumunod ang Pergamos. Ang naging mensahero dyan ay si Martin of Tours. At yung Thyatira, yan yung Dark Ages. Diyan pinagpapatay ang mga Kristiyano. Amen. Ilang milyon ba yon?
68 million Christians were killed in Thyatira, and the messenger is Columba. At pagdating ng Sardis, si Martin Luther ang messenger. Siya ang, amen, nagprotest na ang tao hindi mabubuhay sa gawa. The just shall live by faith. At pinalimbag niya ang mga Biblia uli na sinunog sa panahon ng Thyatira. And then after Sardis, which is 1520 to 1750, dumating si Wesley. Luther, amen, siyang pinagmula ng mga Lutherans, ng mga evangelicals. Si Wesley naman, ito ang pinadala, amen, para magturo ng sanctification, holiness. Amen. At si Wesley, diyan naman ang mula yung mga Methodists, mga Nazarenes, mga Wesleyans. Amen. Subalit sa huling panahon, sa Laodicean Church Age, isang propeta ang ipapadala sa atin, mga kapatid. Hindi lamang reformer, but in the days of the voice of the seventh angel. Sa tinig, sa araw ng tinig ng ikapitong anghel, sabi roon, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Ginamit si Brother Branham para mahayag yung mga pitong selyo, lahat ng mga hiwaga sa Biblia. That's why we are now in the last leg. Amen. Sunod nito, rapture na. Wala nang pangwalong iglesia. Lahat tayo kukunin na ng Panginoon. Amen. Tinatawag niya ngayon. Amen. Sa pamamagitan ng mga mensahero, ang bawat Kristiyano na galing sa Diyos. Amen. My sheep shall hear my voice. And a stranger they will not follow. But when you receive whom I send, you receive me. Amen. He has sent us the spirit of Elijah again. In Malachi 4:5-6, before the great and dreadful day of the Lord, I will send you Elijah. Amen. To what? To turn the heart of the children, tayong children, back to our fathers, our Pentecostal fathers. Kaya nga tayo naniniwala sa lahat ng turo, hindi lamang justification, hindi lamang sanctification, kundi pati baptism of the Holy Spirit. Pati sa gifts and restoration. Tingnan natin mga kapatid ang tinawag na mga, daanan lang natin, hindi ko nababasahin, daming text yan. Amen. Ito yung chart mga kapatid ng 7 kapanahunan ng iglesia ng mga hintil. Bago siya dumating, amen, mayroong 7 iglesia at ang meaning ng kanilang mga pangalan ay nandyan. Yung period in church history, yung character ng bawat iglesia, yung good points ng bawat kapanahunan, and then the faults, and the reward to the overcomers. As you know, Ephesus, ano ba ang fault ng Ephesus? See, they have left their first love. Sabi ni Paul, amen, the messenger, amen, I understand. Sabi ni Lord, sa pamamagitan ng kanyang mensahero, naunawaan ko ang pagtsatsaga mo, pero iniwan mo ang una mong pag-ibig. Ano ba yung unang pag-ibig natin? Ang salita ng Diyos. So wag nating iiwanan ang word, ang paglilingkod sa Panginoon, ang pag-ibig sa gawain. Amen. Dahil, praise God, tayo ay magkukulang. Then goes on the 7 church ages, the Balaam's idolatry, pumasok ang Balaam's doctrine sa panahon ng Pergamos, and then pumasok yung Jezebel doctrine sa panahon ng Thyatira, and then sa panahon ng Sardis, makikita natin dito na they are dead spiritually, and then dumating ang Philadelphia, the open door, and sa ating panahon, ang lukewarm age. Subalit, ano ang award, ang reward natin, mga kapatid, uupo tayo katabi ni Kristo sa kanyang trono. Kung tayo ay magiging mga mananagumpay. See? So the reward to the first church age is paradise. The second church age, resurrection. First resurrection, isang puting bato sa Pergamos, reigning with Christ. And then name, confess the New Jerusalem sa ating panahon. Sabi ng Bible sa Laodicean church age, kumakatok ako sa inyong pintuan at ang sino mang magbukas ng kanilang pintuan, ako'y papasok at hahapong kasama nila. Ang sino mang magtagumpay ay pagkakalooban ko na umupo sa tabi ko sa aking trono. Amen. So tayo ay kukunin ng Panginoon. Hinahanap na lang yung kahuli-hulihang bride sa Laodicea. See, we are just looking for the last one. Pag nakumpleto na tayo, iiwanan na nating mundong ito. Sasalubong na tayo sa Panginoon sa kanyang pangalawang
pagbabalik physically. Amen. Sabi ni Brother Branham sa Mighty Conqueror, the corporal body of the Lord Jesus Christ setting on the throne of God, that body will rise from the throne again. He will come back to the earth. Amen. Babalik siya sa lupa. Kaya huwag tayo maniwala sa iba na sabi, tapos ng rapture, huwag na kayo maghintay. Babalik siya physically. Bumalik na siya spiritually. Natanggap natin yung kanyang spirit, but we're still waiting for the physical coming of the Lord. Amen. The changing of the body, sabi roon, to wit, the redemption of the body, in a twinkling of an eye. Amen. We shall be changed. Amen. Sabi dito ng prophet, and when He does, every spirit that's born again, are you born again? Will come back to a corporal body, young man and woman. Babalik tayo sa kabataan natin. Hallelujah! And we live forever in the presence of God. Glory to Jesus. Amen. That's the hope of glory. Amen. This mortality will put on immortality. This corruption will put on corruption. Kaya you don't have to worry about your age, sister. You don't have to worry about your gray hair or your wrinkles. Amen. Whatever happened to you, babalik tayo sa isang katawan na hindi nasisira. Bata. Amen. At hindi na tatanda, hindi na magkakasakit, hindi na mamamatay. That's the promise of God for you and me. Amen. Yan po ba ang pag-asa natin ngayon? Or are we just coming to church? Okay lang, maka-attend ng. You have to have this hope, mga kapatid. Kailangan mayroon kayong expectation na tayo ay kukunin ni Lord anytime now. Amen. You must be ready. Sabi ng Bible. Praise God. Amen. Ano pang sabi rito ng 1 Corinthians? Sabi ni Pablo, narito inihahayag ko sa inyong hiwaga, isang hiwaga, a mystery. We shall not all sleep. You know, Christians don't die, they just sleep. Kaya sabi ni Paul, hindi tayo matutulog lahat. But we shall be changed in a moment. Sa isang kisap mata, in a twinkling of an eye, sa huling trompeta. And the dead in Christ, the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, this mortal must put on immortality. Alam nyo, nakita ni Job ang rapture. Alam nyo si Job, di ba? He went through a lot of trials and tribulation. Job, amen. Subalit hindi parusa ni Lord John. It was just a test for Job para ipakita ni Lord kay Satanas na kahit anong ganuin mo sa anak ko, magpapatuloy yan. Maglilingkod yan. Amen. He had boils in his body. His children died. All his properties were gone. His wife left him. His friends accused him of a secret sinner. Pero sabi niya, amen, sabi niya, praise God. Anong sabi niya nung kumidlat sa langit at nagkaroon ng vision siya? Sabi niya, I know my Redeemer liveth. Amen. And in the last day, He shall stand upon this earth. And though these skin worms destroy this body, yet in my flesh I shall see God. Amen. Alam niya, may body change na darating, mga kapatid. Ganon din dapat tayo. Ano man ang sapitin natin, ano man ang pinagdadaanan natin, may body change, kapatid. May arthritis ka man, may masakit-sakit ka man sa kinakasuan mo, lumaki man ang katawan mo, babalik ka sa healthy body one day. Amen. You won't need medicine, you won't need anything. Praise God. Mamayat ka man ngayon, praise God, don't worry. Jesus, amen, has already prepared a body, amen, for you. Sang katawan na hindi nasisira sa kanyang pagbabalik. Amen. Praise God. Basahin pa natin ang isa pang scripture. Ito. The order of the second coming. 1 Thessalonians 4:16. Amen. Nababasa natin lagi ito, pero hindi ito nawawalan ng kabuluhan, mga kapatid. For the Lord Himself. Sinong bababa? Anghel? Propeta? No. For the Lord Himself shall descend from heaven with what? With a shout. Anong shout? Mensahe, sigaw, midnight cry. Amen. Iahanda ang bride. Sa Matthew 25, mayroong sigaw doon.
Amen. At yung mga mangmang at matatalinong birhen naghanda. Pero ang nakapasok lang ay ang wise virgin. Bakit? Mayroon silang langis sa kanilang lampara at ang langis ay bautismo ng Espiritu Santo sa buhay mo. Naiwan yung mga foolish virgin sa tribulation. They were weeping, wailing, and gnashing their teeth. So may sigaw and then may tinig. There was going to be a voice. Maririnig ninyo ang voice na yan. At once ng voice na yan, amen, umalingaw-ngaw, praise God, yung mga nangamatay kay Kristo mula sa pitong kapanahunan, babango na sila. Hallelujah. Yung mga nangamatay dito sa first church age, sina Pablo, amen, sina Barnabas, sina Apollos, mga Kristiyano, babangon sila at makikita natin sila. Dahil sabi ng Biblia, they without us cannot be made perfect. Hinihintay nila tayong lahat, mga kapatid, dito sa huling panahon. Kaya, praise God, huwag na tayong pahina-hina. Kasi, praise God, lalong nadidelay ang rapture kapag kayo ay atras abante. Gusto ni Lord, madatnan kayong mainit. Nagniningas ang inyong mga lampara. Hallelujah! May sigla sa paglilingkod sa Panginoon. At sabi rito, at ang trumpeta, and the trumpet of God shall sound. Trumpet means calling to a feast, a wedding feast. And the dead in Christ shall rise first. Silang mga nangamatay kay Kristo, unang babangon. Now, this is not a fable, mga kapatid. It's the Word of God. Mahalagang Word of God. Heaven and earth shall pass away, but this Word will never pass away. Then we which are alive, tayo na mga buhay, at mananatili, remaining where in the faith, shall be caught up. Yung salitang rapture, wala sa Bible. Pero galing po yan sa salitang caught up. Amen. Together with them in the clouds. Sasalubong tayo sa alapaap. To meet the Lord in the air. Sasalubong tayo doon sa alapaap. Bakit? Marumi pa ang mundo. Hindi pa siya babalik dito. Babalik siya rito sa third coming niya. Pag nalipol na ang lahat ng kasalanan, lahat ng karamdaman, lahat ng jablo sa mundong ito, tsaka siya bababa. The second coming will be in the air. And so we shall ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with His words. Ito ang comfort natin. Ito ang pag-asa natin na kahit madilim na ang ating sanglibutan, ang ating kapaligiran, pero may liwanag. Amen. Tayo na hawak and the light is the Word of God. It's a light unto your feet. It's a lamp, sabi ng Bible, na gagabay sa atin sa pagbabalik ng Panginoon. Okay, the shout, daanan lang natin, sabi ng prophet, three things happen, a shout, a voice, and trumpet. Jesus does all three of them when He is descending. Habang bumababa si Lord, may tatlong bagay na nangyayari. Una, ang shout. What is a shout? It's the message. Going forth first, the living bread of life. So, ang mensahe na ito na tinanggap mo, ito ang magbibigay sa iyo ng rapturing faith. Rapturing faith is in those messages. Wala sa denomination, wala sa relihiyon. Ang rapturing faith nandito sa mga sermon na dinala sa atin ni Brother Branham. 1,200 sermons. Amen. Basahin nyo yan. Nandiyan ang desperation, rapture, perseverance. Nandiyan na halos lahat, mga kapatid. Amen. It's an anointed word. Amen. At nasa mga app nyo na, nasa cellphone na yan. Di ba? You can download it from the table. See, basahin yung message. Amen. Dahil yan ang sigaw. Yung, sabi niya, yung tinig, ito yung kagaya ng tinig na narinig ni Lazarus. The voice is the one that wakes up the sleeping bride. Alam niyo ang voice ng seventh angel? That's the prophet. Now, the voice is in the bride. We are, the Bible says, we are the voice of many waters. The bride under her messenger will be the final voice to the final age. Yung tinig natin, yung pangangaral ng pastor, ng fivefold ministry, isang araw habang nangangaral sila, babangon ang mga nangamatay kay Kristo. Magpapakita sila sa atin. Amen. Kakatok sila. Si Brother Branham, maring kumatok sa iyo. Rapture na, kapatid. Amen. Praise God.
Sabi niya, I will come out of the grave. Amen. And I will meet you yonder. Hallelujah. Praise God. And then, the trumpet, sabi niya rito, the trumpet is the one that is calling the people to the feast. Amen. Sabi niya rito, what is a trumpet? See, a trumpet, the Feast of Trumpets is calling the people to the feast. And that will be the bride's supper, the Lamb's supper with the bride. Where? In the sky. Ito ang pinakamalaking handaan, mga kapatid. It's a long table. Kasi lahat ng bride mula the day of Pentecost hanggang sa 7 kapanahon ng iglesia, mamimit natin sila doon lahat. Hallelujah. Amen. At magkukumustahan tayo roon. Kung kukumustahin natin yung mga bride sa Thyatira, ang galing-galing nyo, pinatay kayo, pinugutan kayo ng ulo, pinako kayo sa krus, sinunog kayo, pero nakangiti pa rin kayo, masaya pa rin kayo kahit kayo pinapatay. Wow, praise God, congratulations. Sasabihin naman sa iyo, congratulations din. Dahil sa Laodicea, napakahirap. Puro pera ang problema. Si mga tao hindi makapunta sa church dahil sa pera, walang pera. Yung iba maraming pera, hindi na negosyo na lang. Ang ating panahon, mga kapatid, pinakamaligamgam na panahon. Kaya pag nag-survive ka rito at nakarating ka roon, iko-congratulate ka nila. See, praise God, isa ka sa 1,000,000. The bride is 1 in a million only that will thrive, amen, that will persevere. Ang magtiis hanggang wakas, sila lang ang totoong ligtas. Kaya mga kapatid, huwag kang tumingin sa mga problema mo, sa mga paghihirap dito sa mundo. Ipangako mo kay Lord na, Lord, madadatnan mo ako, Lord, na ako'y naglilingkod sa iyo. Ako'y mainit, Panginoon. Amen. Aabangan kita, Lord. Maghihintay ako. Kagaya, amen, ni, sabi ng prophet, si Romeo and Juliet. Si Juliet naghintay kay Romeo at sa hating gabi, itinanan. Hallelujah. Ganun din tayo. Darating si Jesus Christ, mga kapatid, in a twinkling of an eye. In the last days, sabi ng Bible. Kaya maghanda tayo. Amen. Dahil sabi ng Bible, in a time, in an hour that you think not, He will come. Kawawa tayo kapag tayo naiwan. Dadaan ka ng kapigatian. Dadaan ka ng tataka ng 666. Wala ka ng pag-asa pa, liban na lang na pugot ulo. Hambang ang panahon nandito pa, hindi pa nagra-rapture. Amen. Amen. Magpakatatag na tayo, magpakatotoo na tayo, mga kapatid. Hindi sayang ang ating paglilingkod. Konting panahon na lang, konting tiis na lang, Jesus will come and we will say to this world, goodbye world. Iwanan mo yung trabaho mo, ano mang ginagawa mo. Amen. Praise God. Jesus will come. Alright. Revelation 19. Ito yung pupuntahan natin. It is the marriage supper of the Lamb. Sinabi sa Revelation 19:7, let us be glad and rejoice. Nakasimangot ka ba sa umagang ito? Sabi dito, magsaya tayo at mangagalak at magbigay ng amen, ng honor, amen, sa Kanya. For the marriage of the Lamb is come. Dumating ng kasalan ng nobyo, and his wife hath made herself ready. You know, the church is a woman. Amen. The 7 church ages. Amen. 7 kapanahunan niya ng iglesia. Amen. Sila ang bahagi ng asawa ni Kristo. Tayo ay bahagi ng bride ng Panginoon na sasama sa pag-agaw. You know, it's a type of David and Solomon in the Old Testament. Alam nyo ba, ilan ang asawa ni David? 500. So Solomon, 1,000. Dahil it was legal in the Old Testament. Pero ngayon, binalik na ni Lord sa tama. See, binalik na niya as it was in the beginning. So, Adam and Eve, dalawa lang, mga kapatid. Sorry kapatid, di ka na pwede mag-asawa ng marami. Amen. Para lang yung tipo. Amen. And they were all virgins. They could not marry a widow or someone else's wife. Kailangan virgin. And we are the virgin bride of Jesus Christ. We are the wise virgin. Sabi ni Paul, I espouse you to one husband. Amen. Praise God, as a virgin to Jesus Christ. So sabi rito, blessed are they. Pinagpala sila which are called unto the marriage supper of the Lamb. Tinawag tayo, mga kapatid.
And he said unto me, these are the true sayings of God. All that he has called, or all that he has predestinated, he has called. And all that he has called, he has justified. And all that he has justified, he hath glorified. We are now sitting in heavenly places. Ang tunay na Kristiyano, hindi ka na, amen, apektado ng lupa dahil nasa makalangit ka ng kalalagayan. Dumadaan tayo, yes, amen, we still have feelings and emotions, nasasaktan tayo minsan sa mga pangyayari, pero inside of you, amen, alam mo na you sail above, amen, all these things. A flying eagle can sail above the storms of life, mga kapatid. Tayo ay nasa eagle age na, rapturing age. Amen. At sabi ng prophet, magkakaroon ng absence of people. Amen. Daanan lang natin ito muli. Amen. Sabi niya, when He comes this time, hardly none but those who are ready will know. Ang makakaalam lang ng pagbabalik niya, yung mga ready. So kung hindi ka ready, hindi mo malalaman yung pagbabalik niya. There will be just an absence of people. May mga taong mawawala. Amen. Isipin niyo ba, o baka na-salvage na si sister, di na nagpapakita. O baka kinuha na ng alien, di ba, na-abduct na. Sa totoo lang, yung mga flying saucer, sabi ng prophet, mga pillars of fire yan, na nag-iimbestiga ngayon, mga investigating angels. At isang araw yan, yung tiyopani natin, ay sasalubungin din natin at aangat tayo doon sa langit, mga kapatid. They will come up missing and change in a moment, in a twinkling of an eye. So just be ready for that. It will be horrible, kahindik-hindik, kapag ito ay na-miss mo. Some morning to miss a loved one. No one can find it. Maaring may mag-asawa, isa believer, isa hindi. Sabi ng Panginoon, dalawa ko, natutulog, isa kukunin, isa iiwan. Dahil unbeliever. Diba? Hindi nagpatuloy. Tumpik-tumpik. See? Dalawang nasa bukid, two in the field, grinding. One will be taken, one will be left. So ang rapture, mga kapatid, individual ito. Amen? So kaya nga ang paglilingkod individual. Hindi ka pwedeng humawak sa palda ng nanay mo. Nay, sama ako sa rapture. So no, hindi pwede. Individual. Except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Now, sabi rito, saan pupunta tayo? The Gentile church, where will it go? In the rapture, into the palace. Amen. Nandun ang palasyo ng Panginoon ngayon. Alam niyo yung mga banal sa lumang tipan, nandun na sila. The Old Testament saints were raptured when Jesus Christ resurrected. Sabi roon, nung si Kristo ay bumangon, amen, nangabiyak ang mga libingan, lumabas ang mga banal. See, yung mga bato nangabiyak. That's in Matthew chapter 27, 50, if I'm not mistaken. Nangabiyak ang mga libingan at nagpakita sila sa banal na syudad, mga kapatid. Abraham, Sarah, Jacob, David, all, even, amen, Adam and Eve, I believe, nandun na sila, mga kapatid. Na-rapture na sila. Because they waited on the blood of Jesus para lang sila ma-rapture. So tayo ang susunod na rapture, mga kapatid. So, sabi rito, the bride will be taken off the earth. She will be caught up before the great tribulation. Bago dumating ang kapigatian. So, don't worry. Di na tayo aabutin ng mga bagay-bagay sa mundong ito na kahindik-hindik, na wala nang lunas ang mga sakit. See, for 3.5 years, while the retributive wrath of God is poured out, she will be in the great marriage supper of the Lamb. Amen. Praise God. So lagi nating isaisip ito, mga kapatid, na we're just walking through this earth. So, ang mga Kristiyano na maligamgam, maiiwan. Sabi rito, the church goes through the tribulation, but not the bride, because the bride is taken out of the nominal churches. The church goes through for purification under the sixth seal. Ano bang sixth seal, mga kapatid? Ito yung mababasa nyo na ang buwan ay naging kulay dugo, ang araw ay naging itim, see? At nagkaroon ng matinding lindol, see? At ang mga isla at mga bundok nang wala sa kanilang kalalagyan. That will be a great earthquake.
Mga kapatid, wala na tayo sa pagdating noon. Pasalamat ka, hindi ka na magsasuffer pa. Amen. Dahil si Kristo na ang nagsuffer para sa bride. Amen. The bridegroom died and suffered for the bride. So, sinong dadaan ng sixth seal? Israel and 144,000, but not the bride. Sabi niya rito. See, the bride is forgiven. Oh, praise the Lord. She goes straight to glory in a rapture. That's right, my opinion, the last member will be caught up one of these days. It might, and you wouldn't know nothing. Remember, it's a secret catching away. Ang makakaalam, yung sila lang na totoo, handa, naging tapat kay Kristo, hindi lamang nakikinig, kundi sinusunod ang kanilang napapakinggan. Amen. So, she will be gone, and then it will be too late then. Amen. Praise God. Maaring dito sa church natin, tatlo kasi ang bawat grupo mayroong tatlong believers. True believers, make believers, kunwari lang, and unbelievers, hindi talaga naniniwala. Obligasyon lang yung pagpunta. So, mararapture lang yung true believers. Kaya mga kapatid, amen, sana nandun tayo. Amen, claim it, na nandun ka sa true believers. Amen, hindi ka apektado ng mga problema, mga siraan, mga kung ano mang bangayan sa church. Amen, you continue. Amen, hindi mo alintana yung mga yan. Patuloy ka sa Panginoon. Glory to God. Amen. She will be gone. Hallelujah. It will be too late then. Now, so, pagdating natin doon sa kaharian ng Diyos sa langit, magkakaroon po ng tribulation. Okay? So, bago bumalik si Lord ng pangatlong beses. So, He come the first time as a prophet, Son of Man ministry. Second time, He comes as a Son of God. Amen. Holy Ghost ministry, priesthood, prophet, priest, and then He will come back as a king. Son of David, kingship ministry. Kailan yan? Pagdating ng Armageddon. Pagdating ng Third World War, alam natin ngayon ng Israel ay ginagang up na ng Syria, Iran, di ba? Kikita natin, Lebanon, darating ang Panginoon para ipagtanggol sila. Hallelujah! Bago dumating ang tinatawag na millennium, sabi rito, basahin natin, Revelation 1:7, says, Behold, He cometh with clouds. Darating din siya, kasama, nasa alapaap, and every eye shall see Him. Makikita siya ng lahat ng tao, and they also which pierce Him. Lahat ng mga nagsipako sa Kanya sa krus, makikita siya ng mga Romano, ng mga Grego, ng mga Hudyo. Sa ngayon, sa second coming, hindi siya makikita. Tayo lang ang makakakita sa Kanya. So, it's a hidden, secret rapture, but sa third coming, makikita na siya ng lahat. At sabi ng Biblia, magsisiiyakan sila. Matatakot sila dahil hindi sila nanampalataya, hindi sila tumanggap. Sasabihin nila sa mga bundok, tabunan mo kami kaysa makita namin ang galit na anak ng Diyos. Praise God. Kaya habang mayroon pang biyaya, mga kapatid. Mayroon pang grace. Tumanggap na tayo. Dahil when you spew grace, when you reject grace, you cross between the line of judgment and mercy. Amen. So, tingnan natin ang third coming. Sabi rito sa 19. Look at this. After 3.5 years sa langit, habang ang mundo ay dumadaan sa tinatawag na one world government, one world religion, may new world order, naghahari ang Antikristo sa 3.5 years na yan. Amen. Sa dulo, bababa muli ang Panginoon. Sabi ni John, I saw heaven opened, and behold, a white horse. Isang puting kabayong nakita niya. And he that sat upon him was called faithful and true. That's Jesus, our Lord. And in righteousness, he doth judge and make war. Dalawang gagawin niya, hahatulan niya ang makakasalanan at makikipagdigma siya upang ipagtanggol ang kanyang bayang Israel. Amen. Aalisin na niya ang pagkabulag ng Israel at tatanggapin niya, babalikan niya ang 144,000 elected Jews. Mababasa niyo sa Revelation 7, bawat lahi, si Reuben, si Gad, si Ephraim, Joseph, there are 12 tribes, 12
12,000, tama ba yun? 12,000 per tribe, magiging 144,000. Babalikan sila ni Lord. At praise God. Sabi rito, His eyes were as flame of fire. At kasama niya, sabi rito, praise God, kasama niya ang bride niya, tayo. Mula sa rapture, babalik tayo. Kasama ni Kristo, nakasakay din tayo sa mga kabayong puti na nakaputi rin tayo na damit para maghari sa darating na millennial reign with Christ. Amen. Sabi ng Bible, the righteous shall walk upon the ashes of the wicked. After Third World War, after Armageddon, magkakaroon ng, amen, pagkagunaw ang buong mundo masusunog, amen, at papasok ang millennial reign of Christ. Amen. Sa verse 14 to 16 ito, and the armies which were in heaven, hindi sinabing angels, armies, tayo yun, tayo mga Christian soldier ng Panginoon, right? Followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. So praise God, yung mararapture, babalik uli kasama ni Kristo para maghari sa mundong ito. Amen. Naalala niyo yung Kingdom of Daniel, yung image, gold, di ba? Silver, brass, iron. So yun ang mga kaharian ng mundo. Gold in Nebuchadnezzar, silver, Medo-Persian, and then Greek, praise God, and then Roman. It's our time. We're living in a Roman, and the clay and iron, which is Roman Catholicism and Protestantism. And then there was a stone that broke the image. At ang stone na yon, ang cornerstone na yon, capstone na yon, si Jesus Christ yon. At yung stone na yon, lumaki, naging bundok, at naging kaharian dito sa mundong ito. Yun ang mangyayari, mga kapatid. Pagbalik ni Lord, gigibain niya lahat ng kaharian at siya na ang maghahari. He shall rule and reign this earth with a rod of iron, with a bride. Amen. See, sabi nito, and out of his mouth goeth a sharp sword. With it, he would smite the nations. Lahat ng bansa na hindi tumanggap kay Kristo, amen, ay, sabi nito, lilipulin. He shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God. And he hath on his vesture, on his thigh, a name written, King of Kings and Lord of Lords. Amen. That's the third coming of Jesus Christ. Amen. Ano pang gagawin niya sa third coming? Okay, magtatapos tayo dito sa 5 differences, mga kapatid, between the rapture and the third coming. Kasi yung iba, pinag-iisan nila yan. Akala nila, dadaan pa ang bride sa tribulation, at doon pa tayo mararapture sa third coming. No, mga kapatid. At the rapture, believers meet the Lord in the air, but at the third coming, believers return with the Lord to this earth para maghari. Amen. So, paano ka maghahari kung dito pa lang hindi mo kayang pagharian yung sarili mo? Hindi mo kayang supilin ang mga pita ng laman. Dito pa lang kailangan, amen, maging hari ka na, maging priest ka na, offering spiritual sacrifices to God. Amen. So at the rapture, number 2, the rapture occurs before the tribulation period, while the third coming occurs after the great and terrible tribulation. So kaya mapalad tayo na hindi nadadaan ng paghihirap. Maghirap ka na ngayon. Amen. Ng konti lang. Amen. The little temporary suffering, sabi rito, is not enough to be compared with the glory that Jesus has prepared for you. Kaysa maghirap ka doon sa tribulation, na sabi roon, wala nang Holy Ghost doon. Amen. Magkakaroon ng gulo, pandemonium, magkakaroon ng mga tawag doon kaguluhan, at sabi roon, ang Antikristo tatalakahan ang lahat upang sino mang walang tatak, hindi makakabili, hindi makakakain, hindi makakapagbenta. So praise God, wala nang pag-asa roon, liban na lang na maging foolish virgin ka at amen, huwag kang magpatatak at ikaw ay mapugutan ng Antikristo, ma-torture, gagaya sa Dark Ages. So the rapture or the third coming occurs after the great terrible tribulation. Hahanapin nilang kamatayan pero walang kamatayan doon. Praise God. Number 3, the rapture is the removal
of the believers from the earth as an act of deliverance. We will be delivered by God from what? From wrath, from His tawag natin to, sa kanyang galit sa mundo dahil hindi sila tumanggap sa kanya. Amen. While the third coming includes the removal of unbelievers as an act of judgment. Sa rapture, tayo ang kukunin ni Lord. Sa third coming, sila naman ang aalisin at lilipulin ng Panginoon. Yung mga naiwan na hindi tumanggap sa Kanya. As an act of judgment, He will judge the world. See? Wherein Jesus also returns to defeat the Antichrist. Gagapiin din niya ang Antikristo. Destroy the devil. Fight for Israel against its enemies in the Armageddon War, and then establish His millennial kingdom. Naunawaan mo ba natin, mga kapatid? Amen. Yung three comings ng Panginoon. Okay, may dalawa pa rito. The rapture will be a secret and instant, in a twinkling of an eye. Amen. But the third coming will be visible to all. Makikita ng lahat si Kristo. Mag-iiyakan sila. Israel, sabi roon, they will separate families from each family. They will cry and weep, and they will wear sackcloth. Uupo sila sa abo. Yan ang tinatawag nilang Yom Kippur, Feast of Atonement. Amen. Katatapos lang kahapon yung Yom Kippur nila o yung Feast of the Day of Atonement. Di nila alam na si Jesus nang nag-atone para sa kanila. They're still waiting for an atonement, pero they must recognize Jesus sooner na siya talaga ang gumawa ng lahat ng ito. Amen. Panglima, mga kapatid, last, bago tayo magtapos, the rapture is imminent. Malapit na ang rapture. It could take place at any moment. Anumang oras. Amen. Maring mamayang gabi, bukas. Wala ng 2025, you don't know. See? Ang mahalaga, nakahanda ka. Ang mahalaga, puspos ka ng Espiritu Santo. Amen. But the third coming of Christ will not occur until certain end-time events had to take place, which include the mark of the beast, one world government, one world religion, disturbance of nature. Moses and Elijah will call out the 144,000 Revelation 11 prophets, World War III, and Armageddon War. So kaya mga kapatid, nandito na tayo sa panahon na bago mangyari yan, kukunin tayo ni Lord. Jesus will take us home para wag tayo madamay, para wag magsaktan ang bride, wag mapahamak. See, He will take us away in a time of trouble. He will bring us into His pavilion. Sa Psalms yan ang binasa ni Brother Branham nung i-preach niya yung rapture. So last but not the least, amen, sabi ng Biblia sa 2 Peter 3:12 hanggang 14. Basahin natin dito. Sabi ni Pedro, we are looking for, hindi lang sa pagdating ng Panginoon, kundi sa araw ng Panginoon. We're looking and hastening unto the coming of the day of God, wherein the heavens, ang buong sangkalangitan, being on fire, masusunog, shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. So, magkakaroon ng bagong langit at lupa. Amen. There will be a new heaven and a new earth. So, ang lumang mundong ito, papalitan ito ng isang bagong langit. At tanging yung mga naglilingkod kay Kristo ang makakasama roon. Nevertheless, we, sabi ni Pedro, tayo, according to His promise, ayon sa kanyang pangako, look for new heavens and a new earth. Hindi tayo mananatili dito, mga kapatid. Naghihintay tayo ng isang bagong langit at isang bagong lupa, wherein dwelleth righteousness. Kung saan naroroon ang katuwiran. Wala nang krimen, wala nang mga rape, mga crimes doon, mga kapatid. Wala nang patayan. See? Praise God, we're looking for that place. At malapit na yon. Wherefore, kaya nga mga minamahal, beloved, seeing that you look for such things, etong payo ng Biblia, be diligent, magsumikap kayo, that ye may be found, na masumpungan kayo na kay Kristo, that ye may be found of Him in peace, without spot, and blameless. Na masumpungan tayo na walang kapintasan, amen, may kapayapaan, at walang pwedeng, amen, isumbat sa atin
dahil tayo ay naglingkod sa Panginoon. Amen. Tayo ay nagsisi na sa ating mga kasalanan at ngayon ay nagpapatuloy, naghihintay sa Kanyang blessed appearing. Praise the Lord. Amen. Are you looking for the blessed appearing? The glorious appearing of the Lord? Amen. Tumayo tayo mga kapatid. Hallelujah. Purihin natin siya. Sabihin mo, Lord, help me, Lord Jesus. Make me worthy. Lord, marami kong pagkukulang, Lord. Patawarin mo ako sa aking mga kahinaan. Lord, kung ako man ay nanlalamig, Lord, muli mong pasiglahin ang aking pananampalataya. Lord, kung ako man ay maraming mga pagkukulang, Lord, punuan mo po ang pagkukulang ko. See, di natin kaya mga kapatid, but God is expecting for a bride without spot, without wrinkle. Hallelujah. Praise God. Awitin natin ang awitin na nagsabing, they come from the east and west. Tayong lahat, tatawagin ng Panginoon sa rapture na ito. Sa iba-ibang dako, amen. Praise God. To feast with the King. To dine as His guest. How blessed these pilgrims are. See, we're pilgrims and strangers. They come from the east and west. Oh, they come from the lands afar to feast with the King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are.